Dahil sa umano'y onsehan sa iligal na droga, patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Taguig. Arestado ang suspect na nahulihan pa raw ng shabu. Nakatutok si Bea Pinlac. Tila normal lang na naglalakad ang lalaking ito sa Barangay Sembo, Taguig City. Nang makarating sa madilim na bahagi ng isang eskinita, bumunot siya ng baril at agad pinagbabaril ang 37 anyos na lalaking nakatambay lang sa motor habang nagsiselfone. Hindi na gaanong nahagip sa CCTV ang pamamaril, pero kitang bumulagta ang biktima. Ang suspect naman sumabay sa pagtakbo ng ibang residenteng nagpulasan sa takot. Pero maya-maya, bumalik pa siya para pagbabarilin ulit ang biktima bago tuluyang tumakas. Bali nakuha po kasi 5 basyo. Opo, pero marami pong tama eh. Puro katawan po ang tama eh. Sa likuran. Sa likod, sa ano. Ang 41 anyos na suspect sa pamamaril, naaresto ng pulisya sa Barangay Pitugo kahapon. Nakumpiska rin umano sa kanyang 3 sachet ng shabu na may halagang mahigit 8,000 piso. Ayon sa pulisya, onsehan sa droga ang isa sa mga tinitignang motibo. Itinanggi ng suspect ang krimen. Wala po ako dun sa pangyayaring yun. Hindi ko po alam kung bakit ako yung tinuturo nila at kung ano yung dahilan. Isang linggo pa lang po kami magkakilala. Sa imbestigasyon ng pulisya, may isa pa umanong kasabwat ang suspect na patuloy pa nilang tinutugis. Reklamong murder at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng suspect na nasa kustodiya na ng Taguig City Police. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Marami ang na-interes sa cooking video ng isang babae mula Palawan. Ang kanya kasing niluto, isang lamang dagat na kung tawagin, bobohan. Pero anong klaseng lamang dagat ba ang bobohan? Panoorin ang ulat na ito para ang inyong kaalaman ay madagdagan. Kinakain niyo rin ba ang ganitong klase? Halos malunod sa engagement sa vlog na ito ni Deco. Pumalo na ito ng mahigit 9 million views. Ang kanya kasing niluto, isang lamang dagat na hindi karaniwang nakikita o nakakain ng karamihan. Pero delicacy raw kung ituring ng kanya mga katribo sa Balabac, Palawan. Ang tawag nila rito, bobohan. Sa Ingles, sea anemone. Gumagamit sila ng kahoy para bungkalin sila doon sa may buhangin. Hindi kasi siya makamay kasi Makati po. Ang nakolektang bobohan, kanya munang hinugasan. Sunod niya itong hiniwa-hiwa. At ginisa. Hindi na po natin kailangan ito dagdagan ng tubig dahil kusa na po itong magtutubig. At nang kumulo na, hinaluan niya ito ng gata. Ang ginataang bobohan, masarap daw i-partner sa sinanglag. Talagang creamy siya eh. Parang yellow, yung parang lumalabas. Kalasa niya po is yung swaki. Pero tiyak may napapaisip sa inyo. Anong klaseng laman dagat ba ang sea anemone o bobohan? Hayop o halaman? Kahit mukha man sila mga makukulay na halaman sa ilalim ng dagat, ang mga actiniaria o sea anemone ay mga invertebrate o hayop na walang backbone o gulugod. Wala rin sila mga utak, pero sila ay mahuhusay na predator. At paano nila nahuhuli mga ito? Sa pamamagitan ng kanilang mga tentacles. Gaya kasi ng mga dikya o jellyfish, may kakayahan itong mang-sting dahil sa taglay nitong neurotoxins. Meron silang tinatawag na stinging cells sa kanilang mga tentacles na ginagamit nila para i-paralyze ang kanilang prey na kadalasan ay maliliit na isda, hipons o plankton at iba pang maliliit na hayop sa karagatan. Ang mga sea anemone hindi karaniwang kinakain nating mga tao. Pero may ilang species nito na edible o pwedeng kainin. Kaya ng snake clocks anemone na delicacy kung ituring sa ibang lugar sa Spain. Nung nakita nyo nga sa video, giant green anemone. Gayunman, may ilang species din na may taglay na lason o toxins na makakasama kapag nakain. Ang iba ay may mga toxins at irritants kagaya ng Hell's Fire, can cause dermatitis. Kaya paalala ng mga eksperto, huwag basta-basta kumain nito lalo't hindi ka pamilyar o sanay sa mga ito. Legal ang paghuhuli at pagkain ng sea anemone sa Pilipinas. Ang pangunguha nito ay posibleng makaapekto sa mga corals. Sa mga hindi naman adventurous na kumain ng sea anemone, pwede namang pagmasdan na lang ang kanilang ganda sa ilalim ng dagat, lalo ng isang ito na ubod ng laki. Ang Mertens carpet sea anemone o Stitodactyla mertensi ang tinuturing na largest sea anemone. Ang diameter nito, umaabot ng mahigit 1 metro. At alam niyo ba na kahit nagsisting ang kanilang mga galamay,
tahanan pa rin to kung ituring ng mga clownfish. Di tulad kasi ng ibang mga isda. Ang mga clownfish kasi nababalot ng makapal na mucus coating na siyang proteksyon nila mula sa sting ng mga sea anemone. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Matapos ang nakunang paglabas ng isang babae mula sa imburnal, mas dumami at nabuhay ang mga espekulasyon tungkol sa mga tinatawag na mole people na nakatira umano sa mga drainage. Yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Totoo ba o urban legend lang na meron daw mole people kung tawagin o yung mga naninirahan umano sa dugtong-dugtong na mga sewer pipes ng syudad sa ilalim ng Makati Business District? Nagsimula ito sa viral photo ng babaeng lumabas sa drainage na ito sa kanto ng Rufino at Adelantado Streets, San Lorenzo, Makati, noong Lunes. Meron din nakunan ng CCTV sa parehong drainage na 3 tao naman na isa-isang pumasok noong ding Lunes. Saan sila pumupunta? Napag-alaman natin na yun pong butas dun sa drainage ay may tagusan po. Napag-alaman natin na ang tagus pala nito ay sa Pio del Pilar po, sa creek. Nakipag-ugnayan yung investigation natin sa Substation 3 para sila po ang makipag-ugnayan sa mismong barangay po ng Pio at magawa po kung ano yung mga dapat na gawin po doon tulad po ng rescue operation. Pwede palang gumapang mula sa drainage sa Rufino na 450 meters para makalabas sa lagusang ito sa creek ng De La Rosa, kanto ng Amorsolo, Barangay Pio del Pilar. Nag-abang kami ng lalabas na tao sa lagusan sa creek pero wala kaming natimingan. Pero nakuna ng photographer na si William ang ilang lalaki na lumalabas sa concrete culvert ng creek. Sabi raw ng mga lalaki sa kanya, pahingahan lang nila ang culvert at hanggang bungad lang naman sila. When they're spotted in canals or in other drainages in the area or in the city, it's often when they're hiding from the heat, the elements, or just trying to rest. That is what they claim, that you can't pass through the culverts. Pulis ang nagsabing tagusan ang mga sewer pipes sa lugar na ito. Pag pumasok ka dito, makakadaan ka, makakabagtas ka, makakalabas ka ng hanggang doon sa may Adelantado Street, doon sa may Rufino. Pag naman daw kumanan ka mula rito sa ilalim, babagtas ka hanggang doon sa may Chino Roses, malalayo na ito Ang sinasabi natin dito, more than 100 meters na. Binagtas ko ang linya ng sewer ng Amorsolo papuntang Chino Roses, kung saan may nakikita rin daw na lumalabas, pumapasok na tao sa mga drainage. Kasya dyan? Kasya, maliliit lang naman yung cabin. Dito kayo may nakukitang lumaba. Kanina lang. Galing na ayan, bigat. Ayan, kasya. Wow, paano? Paano ka lulusot dyan? Pinasok ko ang cellphone camera para silipin ang loob. Talagang makipot yung spasyo Hindi ko ma-imagine kung paanong kakasya ka doon. Kakasya siguro pwede, pero yung paano ka kikilos sa loob, yun yung hindi ko maintindihan kung paano gagawin ng kung sino mang nangangalakal na pumapasok daw dito sa mga drainage na ganito. Gaya ng drainage sa Rufino, bakbak din at pinaluwag ang entrada sa ilang mga drainage sa kahabaan ng Amorsolo. Ito kasi dapat buo yung simento, dudulas ang tubig dyan, so binakbak ang kalahati para magkasya ang tao. Maraming spekulasyon kung anong ginagawa ng mga mangangalakal sa ilalim. Pero walang pruweba ang investigasyon ng pulis sa alinmang bintang. Mga gamit lamang po na simple tools ang nakuha doon tulad po ng plies, ng screwdriver, ng wrench. Wala naman po maliban doon sa mga iba pa mga damit po. Maaring yun po ay ginamit po nila para unti-unti pong palakihin yun at mapasukan po nila yung mismong drainage po. Wala naman po doon indikasyon o ebidensya po na merong bumabatak sa lugar na yon. Parang imposible. Imposibleng tumira sa mga concrete culverts na ito sa loob. Bakit? Kasi pag tag-ulan, nagpupunta kami dito, tumataas ang tubig dito sa mga creek na ito. Imposibleng tumira. O kahit tumambay man lang pag tag-ulan. So malamang dahil tag-init, malapit sa tubig,
Kaya tumatamba yung iba mga kababayan natin, yung mga sinasabing mangangalakal sa mga lugar na ganito. Kung may illegal mang ginagawa sa ilalim ang mga mole people o nagpapahinga lang, ni-request na rin ng Makati PNP sa City Hall na gawa ng engineering intervention ang mga drainage at sewer para hindi napapasok ng tao. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Natunton at nakilala na ng mga otoridad ang babaeng nakunang lumabas mula po sa imbornal sa gilid ng kalsada sa Bacares City. Ayon sa kanya, hindi siya nakatira roon, bagkus kinuha lamang daw niya ang nahulog niyang gamit. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ako po yung... Siya si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Siya ang nakuna ng litrato kamakailan na lumabas mula sa isang kanal sa Salcedo Village, Makati. Paliwanag ni Carla, kaya siya napunta sa loob ng drainage ay para kunin ang kanyang cutter na nahulog doon. Nagulat po ang dami ng tumingin sa akin dahil nga kinabahan ako. Pinilit ko lang po kasi kunin yung cutter blade ko po. Ngayong araw, nagmerienda siya kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian saka humarap sa media para linawin ang ilang bagay. Una, hindi siya nakatira sa kanal. Masyado raw maliit yon para magkasya siya. Pangalawa, bagamat dating homeless, may tinitirhan siya ngayon sa Makati rin. Bed spacer raw sila ng kinakasamang nagtatrabaho bilang barker. Si Carla, nangangalakal ng kable, plastic, bote at iba pa. Nagtatakbo raw noon si Carla pauwi dahil sa takot at gulat nang makita ang dami ng mga taong nakamasid sa kanya. Sa tulong din ng komunidad, natuntun siya ng DSWD at inalokan ng tulong. Bibigyan siya ng 80,000 pesos na halaga ng livelihood package para masimulan ang pangarap niyang sari-sari store. Ang kinakasama niya, tutulungang makabili ng welding machine para mas maging stable ang kita. Babalik din sa pag-aaral si Carla sa pamamagitan ng alternative learning system para ituloy ang pag-aaral na naudlot sa grade 2 at mapalapit siya sa dati niyang pangarap na maging nurse. Gusto ko po kasi makapagtapos ako ng pag-aaral. Saka mabago ko yung way ng buhay ko. Hindi man siya nakatira sa drainage, ikinuwento ni Carla na may mga kilala siyang nakatira sa drainage malapit sa isang ospital sa Makati. Di ko nga po gusto kasi ito sa isang kali kasi nga na marami na ng tarantadong tao. Meron po kasi isang tropa namin na nababagsakan sa ulo ng bato. Trip lang po nila. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa Makati Police at Barangay para matunton ng ibang mga sinasabing nakatira sa drainage. If may mga ganitong report, sisiguraduhin namin na ma-reach out rin namin yung mga iba pang individual na pumapasok dun sa drainage system na yon. Sana raw sa karanasan ni Carla, hindi mangimi ang ibang katulad niya na tumanggap din ng tulong. Kaming experience over the past 2 years na nare-reach out namin pero ayaw nila sumama sa amin. Sa iba't ibang rason. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Kinilala sa Asia Pacific Broadcasting Plus Awards ang Panata Contra Fake News Campaign na pinangunahan ng GMA Network. Nanalo sa kategoryang Best Multi-Platform Campaign ang Panata Contra Fake News na inilunsad sa pangunguna ng GMA Integrated News. Katuwang ang halos 60 grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institutions sa bansa. Kampanya ito para labanan ng maling impormasyon sa iba't ibang platform. Bahagi ng advokasya na ang mga komprehensibong special report, interactive multimedia content at iba pang content sa TV at digital platforms na abot ng kampanya ang mga manonood at netizens para tulungan silang hindi mabiktima ng fake news. Para kay Oliver Victor Amoroso, GMA Integrated News Senior Vice President and Head ng GMA Regional TV at Synergy, ang pagkilalang ito ay karangalan at panawagan para umaksyon. Sinasalamin din ito ang panata ng GMA Integrated News sa credible journalism. Kapapasok lamang po na balita na ibalik na sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves matapos arestuhin sa Timor-Leste. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra.
Yes, tama ka nga, Emil. Nakarating na po sa Pilipinas si former Congressman Arnolfo Teves. At yan po mismo ay kinumpirma ni Pangulong Marcos. Narito po ang kanyang pahayag. The former Representative Arnie Teves, is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmão during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, and that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. So this would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmão of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. Base po sa paunang impormasyon ay lumapag sa Davao ang eroplano na sinasakyan po ni Teves at siya po ay na-turn over na sa Philippine authorities. Naglabas din po ng mga larawan at video ang Malacanang na kuha sa loob po ng eroplano at makikita na maging doon sa eroplano siya po ay nakaposas at meron po siyang bulletproof. Bagamat sa ilang imahe na ating nakita ay maaliwalas na ng konti ang kanyang mukha at may isa pang larawan na bahagya po siyang nakangiti. Pero sa ngayon po, ang mga media ay nakaantabay dito sa Villamor Air Base din dahil inaasahan po ang kanyang pagdating dito. Katunayan, sinabihan po kami ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na siya ay pupunta rin dito para salubungin ang kanyang kliyente at ayon sa kanya, kasama po niya ang ina nitong si former Congressman Teves. Mula po dito sa Villamor Air Base, yan muna ang pinakahuling ulat. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nag-step down as Miss Grand International 2024 si Rachel Gupta ng India. Sa kanyang post, ibinahagi ni Rachel na most cherished dream of her life ang makoronahan. Pero matapos manalo sa pageant, sunod-sunod niya ang broken promises, mistreatment at toxic environment na hindi na raw niya kayang tiisin. Nag-sorry din siya sa kanyang supporters, sabay sabing lalabas din daw ang katotohanan. Sa pahayag na inilabas ng Miss Grand International, inanunsyo nitong tineterminate na nila ang title ni Rachel as Miss Grand International 2024. Nabiguan nila si Rachel na gampanan ang kanyang assigned duties. Pumasok din daw siya sa external projects na hindi inaprubahan ng organization at tumanggi umanong sumama sa isang scheduled trip. Ipinapasuuli rin nila ang corona sa loob ng 30 days. Matapos ang pahayag na ito, nag-upload ang MGI sa social media ng video clips highlighting Miss Grand International first runner-up ang Pinay beauty queen na si CJ Opiaza. May caption pa itong, "Being a queen isn't just about outer beauty, it begins within." Stay tuned. Walang inanunsyo ang MGI kung sino ang papalit kay Gupta. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.